One goal, one community, one DepEd. This is Kayawan ES 92.8 FM 1 Radio. Sulong edukalidad para sa batang mabilidad. 92.8 FM Radio, bringing quality education to your home. Magandang araw sa mga ginigiliw naming mag-aaral ng ika-6 na baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong guro, Jocelyn F. Mendoza, sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mga bata, kumain na ba kayo? May laman ba ang inyong mga tiyan? Mabuti naman kung ganon. Kailangan kayo ay busog upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maintindihan ninyo ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan at ballpen. O sige mga bata, tumayo na kayo at kuhanin na ang inyong kagamitan. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inaral ninyo noong nakaraan. Tungkol saan nga ulit ang inyong inaral? Ang uhusay naman ninyo. Tama. Ang inyong pinag-aralan ay ang mga natatanging Pilipino noong panahon ng Hapon. Natatandaan niyo pa ba kung sino-sino sila? Tama. Sila ay sina Jose Abad Santos. Siya ay tumangging makipagtulungan sa mga Hapones. Si Vicente Lim. Ang kahusayan at katapangan ay pinakita niya ng pamunuan niya ang ilang pakikipagdigmaan laban sa mga Hapon, mula Abukay hanggang Mount Natib sa Bataan. Nariyan din si Jose Pallanes Escoda. Itinatag niya ang Girl Scout of the Philippines noong 1940. Si Jose P. Laurel. Ilang beses siniling sa kanya ng mga Hapones na hisuplong sa kanila ang mga pinaghihinalaang kasapi ng kilusang gerilya, ngunit tinanggihan niya ito. At si Bishop William Fenneman, na sa kabila ng kanyang pagiging dayuhan, ay tahasang pinagtanggol ang mga Pilipino laban sa mga Hapones. Ang ating leksyon ngayong araw mga bata ay tungkol sa mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972.
Ang ating bansa ay lumaya mula sa pananakop ng mga Amerikano noong 1946 matapos itong dumanas ng paghihirap dahil sa pakikitigma sa mga Hapones. Simula noon hanggang 1972, ang ating pamahalaan ay kinilala bilang ikatlong republika at pinamunuan ng mga pangulong inihalal ng mga mamamayang Pilipino. Ang kanilang mga patakaran, programa at pamamalakad ay nagkaroon ng malaking epekto sa ating bansa. Mula 1946 hanggang 1972, o ikatlong republika, ay 6 na pangulo ang namuno sa bansa. Si Manuel A. Rojas, na namuno mula ika-4 ng Hulyo 1946 hanggang ika-15 ng Abril 1948. Si Elpidio Quirino, na namuno mula ika-17 ng Abril 1948 hanggang ika-30 ng Disyembre 1953. Si Ramon F. Magsaysay, na namuno mula ika-30 ng Disyembre 1953 hanggang ika-17 ng Marso 1957. Si Carlos P. Garcia, na namuno mula ika-18 ng Marso 1957 hanggang ika-30 ng Disyembre 1961. Si Diosdado P. Macapagal, na namuno mula ika-30 ng Disyembre 1961 hanggang ika-30 ng Disyembre 1965. At si Ferdinand E. Marcos, na namuno mula ika-30 ng Disyembre 1961 hanggang ika-30 ng Disyembre 1965. Si Ferdinand E. Marcos, na namuno mula ika-30 ng Disyembre 1965 hanggang ika-21 ng Setyembre 1972. Sa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang pangulo, ay may kinaharap na hamon at suliranin ng ating bansa. Ano-ano kaya ang mga ito? Kaninong administrasyon kaya ang dumanas ng matinding suliranin? Ano-ano ang mga suliranin kaya ang patuloy na kinahaharap ng bawat administrasyon? Mamaya ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Kaya naman, makinig kayong mabuti. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na kayang-kaya niyong sagutan ang mga ito. Basta't makikinig lang kayong mabuti sa ating leksyon at talakayan. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong aralin. Una nating pag-usapan ang mga suliranin at hamon na kinaharap ng bansa noong pamunuan ni Manuel A. Rojas. Hinarap ng bansa ang muling pagbangon matapos ang pagkalugmok ng ekonomiya na sadyang naapektuhan ng digmaan. Nawasak ang mga infrastruktura at halos 80% ng mga paaralan ay naparalisa ang transportasyon. Bagsak din ang produksyon, sanhi ng pagkasira ng mga palayan at sakahan. Bago pa man ang ikatlong republika, ay nagkaroon ng pagbabago sa kultura ng mga Pilipino. Nagkaroon sila ng colonial mentality o isip kolonyal. Ano nga ba ang colonial mentality o isip kolonyal?
Ito ay mas tinangkilik ng mga Pilipino ang mga produktong gawa sa Amerika at napabayaan ang sariling atin. Iniisip nila na mas mabuti ang mga produktong galing sa Amerika, ang kanilang mga gawi. Kung kaya naman, mas tinangkilik nila ito. Isang hamon din sa administrasyon ni Rojas ang pagbubuklod ng mga Pilipinong nahati dahil sa isyu ng kolaborasyon o ang pakikipagtulungan ng ilang mga Pilipino sa mga Hapones. Sa panahong ito, ay may mababang moralidad ang lipunan dahil maraming maling gawi at taliwas na pagpapahalaga at pag-uugali ang natutunan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. Suliranin din ang pagpapanatili ng pambansang seguridad na noon ay nanganib sanhi ng pagkilos ng huk. Layunin ng grupong ito na labanan ng mga Hapones, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pakikipaglaban kahit tapos na ang digmaan dahil galit sila sa ginagawa ng pamahalaan. Naging suliranin din ang paglagda at pagsuporta ni Pangulong Rojas sa mga batas na nagbigay pribilehyo sa mga Amerikano na nagpapahiwatig na hindi pa tuluyang nakalaya ang bansa sa mga Amerikano, tulad ng Bell Trade Act o ang pagpapataw ng buwis sa anumang produktong nanggagaling sa Pilipinas patungong Estados Unidos pagkalipas ng 1954. Itinakda rito na may kota o takdang dami ng kalakal ang mailuluwas ng Pilipinas sa Amerika, samantalang makapagluluwas ang Amerika nang walang takdang dami o kota. Hindi nakapagluwas ng maraming kalakal ang bansa dahil sa pinsalang natamo nito sa digmaan. Dahil sa dami ng kalakal mula sa Amerika, mas malaki ang dolyar na lumabas sa Pilipinas kaysa sa kinita nito. Hindi naging makatarungan ang Bell Trade Act sa mga Pilipino. Itinadhana rin sa batas na ito ang parity rights. Ito ay ang patakaran na nagbigay ng pantay na karapatan ng Amerikano at Pilipino na gamitin ang kapakinabangan ng mga likas na yaman, gayon din sa pamamalakad ng mga paglilingkod na pambayan ng Pilipinas. Subalit, hindi naging pantay ang parity rights o karapatan ng mga Pilipino at Amerikano sa paglinang ng mga likas na yamang pinagkukunan at pamamalakad ng mga paglilingkod na pambayan. Hindi nalutas ang suliranin dahil sa biglaang pagpanaw ni Pangulong Rojas dahil sa sakit sa puso noong 15 ng Abril 1948. Ang ikalawang Pangulo ng Ikatlong Republika ay si Elpidio R. Quirino. Ilan sa mga naging suliranin sa panunungkulan ni Pangulong Quirino ay ang mga sumusunod. Una, malala pa rin ang suliraning pangkabuhayan ng ating bansa. Pagtugon sa mga pangangailangang pangkabuhayan ng mga mamamayan. Pagsugpo sa banta ng komunismo sa bansa. Pagpigil sa ginagawang panliligalig ng mga kasapi ng huk. Kaya naman, hinirang niya si Ramon Magsaysay, isang batang kongresista, bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Isa pa ay ang pagpapanumbalik ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. At ang kontrobersya ng pandaraya sa halalan at paggamit ng pondo sa pagbili ng mga mamahaling kagamitan.
Ang ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika ay si Ramon F. Magsaysay. Siya ay tinaguriang kampyon ng masa at tagapagtanggol ng demokrasya dahil sa pagsupil niya sa huk. Naging prioridad ni Magsaysay ang mga baryo, unayon na magkaroon ng mga programang pangkabuhayan upang hindi sila mahikayat na maging komunista. Nagpatayo siya ng mga daan, tulay, poso artesyano at patubig upang mapabilis ang pagunlad ng mga baryo. Sa kasamaang palad ay hindi natapos ni Pangulong Magsaysay dahil bumagsak ang kanyang sinasakyang eroplano sa Mount Manunggal sa Cebu noong 17 ng Marso 1957, sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa inyong obserbasyon, malubha ba ang suliraning kinaharap ni Pangulong Magsaysay? Paano niya sinikap na malutas ang suliranin sa kahirapan sa buhay? Ang pang-apat na Pangulo ng ikatlong Republika ay si Carlos P. Garcia. Malubha ang suliraning pinansyal ng bansa nang maupo si Pangulong Garcia, kung kaya't nakasentro ang kanyang programa sa pagtitipid at maingat na paggasta. Pinahigpitan niya ang pag-angkat ng mga dayuhan na pagkaubos ng reserbang dolyar. Dahil dito, naitaguyod ng maayos ang mga negosyo ng bansa. Ang panglimang Pangulo ng ikatlong Republika ay si Diosdado P. Macapagal. Patuloy ang pagbaba ng piso sa pamumuno ni Macapagal. Dahil dito, laganap ang kahirapan at kawalan ng hanapbuhay ng mga Pilipino. Nakasentro ang panunungkulan niya sa paglutas sa suliranin sa kawalan ng hanapbuhay, mababang pasahod sa mga manggagawa, pangangailangan sa murang pabahay, at pagkakaroon ng matatag na ekonomiya. Binago ni Macapagal ang tuon ng ekonomiya sa bansa at binaklas ang lahat ng balakid sa pagpasok ng mga produktong dayuhan at pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Sa pangkalahatan, maraming suliranin ang hindi natugunan ni Pangulong Macapagal. Ang pang-anim na Pangulo ng ikatlong Republika ay si Ferdinand E. Marcos. 5 beses siyang nahalal bilang Pangulo. Sa kanyang panunungkulan ay inilunsad ang malawakang programang infrastruktura gaya ng paggawa ng kalye, tulay, irigasyon, paaralan at iba pa. Upang matustusan ang mga proyektong ito, hinimok ni Pangulong Marcos ang Kongreso na magpatibay ng mga bagong batas tungkol sa pagtaas ng buwis. Umutang din ang pamahalaan ng salapi sa mga bangko at sa ibang bansa. Bagamat marami siyang nagawa, sa kanyang ikalawang termino ng pamumuno, ay naharap siya sa napakaraming sigalot at suliranin, tulad ng paglaganap ng katiwalian sa pamahalaan, paglaki ng pagitan ng antas ng pamumuhay ng mahihirap at mayayaman, pagkawalang bisa ng konstitusyon ng 1935 upang matugunan ang mga lumalalang suliraning panlipunan at pang-ekonomiyang suliranin ng bansa, pagtaas ng kriminalidad, paglaganap ng komunismo. Isa sa hindi malilimutang karahasang humantong sa kaguluhan
ang pagpapasabog ng Granada sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971. Ibinantang sa New People's Army ang pagsabog na ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napapatunayan at kung sino ang utak nito. Hindi rin malilimutan ang pangyayari ng tambangan si Juan Ponce Enrile na kalihim ng tanggulang pambansa noong Setyembre 1971. At noong ika-21 ng Setyembre 1972 ay idiniklara niya ang batas militar o martial law na naging hudyat ng pagbuwakas ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Nakuha niyo ba mga bata ang mga mahahalagang detalye ng ating aralin? Tama. Humarap sa iba't ibang hamon at suliranin ang mga Pilipino noong 1946 hanggang 1972. Pangunahin dito ay ang mga suliraning pangkatahimikan at pangkabuhayan. Ngayon ay natitiyak kong kaya na ninyong sagutan ang mga sumusunod na gawain. Ihanda na ang inyong sagutang papel at ballpen. Buksan ang inyong last o learning activity sheet sa gawain 1. Lagyan ng check ang angkop na hanay na naglalarawan ng suliraning pangkabuhayan sa ating bansa matapos ang pakikidigma sa Hapon noong panahon ng ikatlong Republika. Ito ba ay malubha? Di gaanong malubha? O hindi suliraning? Unang bilang, katiwalian sa pamahalaan. Ikalawang bilang, pagkawasak ng infrastruktura. Inuulit ko, pagkawasak ng infrastruktura. Pangatlong bilang, panliligalig ng mga hope. Ika-4 na bilang, polusyon sa kapaligiran. At ang panglima, kriminalidad. Inuulit ko, kriminalidad. Mga bata, natapos na ba ninyo ang unang gawain? Mabuti kung gayon. Ngayong tapos na ang ating leksyon, ay aking susukatin ang inyong kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Kuhanin na ang inyong ballpen at learning activity sheet at makinig ng mabuti nang sa gayon ay tamang lahat ng inyong maisagot. Alam ko na kayang-kaya nyo ito. Handa na ba kayo?
Simulan na natin. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Bakit naging malubha ang suliraning pangkabuhayan ng ating bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Ikalawang bilang. Paano nakaapekto sa bansa ang colonial mentality? Paano nakaapekto sa bansa ang colonial mentality? Pangatlong bilang. Bakit hindi nakatulong sa bansa ang Bell Trade Act? Bakit hindi nakatulong sa bansa ang Bell Trade Act? Ikaapat na bilang. Sa mga nagdaang pangulo mula 1946 hanggang 1972, sino ang nakalutas ng suliranin sa WHO? Sa mga nagdaang pangulo mula 1946 hanggang 1972, sino ang nakalutas ng suliranin sa WHO? Ikalima, alin sa pangunahing problema ng bansa noon ang patuloy na suliranin ngayon? Bakit kaya hindi ito mabigyan ng solusyon? Alin sa mga pangunahing problema ng bansa noon ang patuloy na suliranin ngayon? Bakit kaya hindi ito mabigyan ng solusyon? Umaasa ako na tama ang inyong naisagot. Isumite ang inyong natapos na gawain sa akin. Kung may iba pa kayong mga katanungan, maaari niyo akong tanungin sa aking messenger o kaya naman sa aking cellphone number. Lubos ko kayong binabati mga bata sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Para sa inyong karagdagang gawain, interbyuhin ang inyong lolo o lola sa kanilang karanasan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isulat ang kanilang kasagutan at ipasa ito sa akin. Isa na namang bagong leksyon ang inyong natutunan mga bata. Siguraduhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing 1:00 ng hapon. Dito sa 92.8 FM 1 Radio ng Kayawan Elementary School. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-6 na baitang Binibining Jocelyn F. Mendoza. Laging tandaan, mag-aral ang mabuti, Pilipino'y pagmalaki, nang may ngiti sa labi. Hanggang sa muli, paalam!